So ngayon, mga kababayan, ito yung sunod. Kent, ano ba yung sunod na yan, Kent? Naku, mga kababayan. Ito ngayon ang mga DDS. Siyempre, hindi mawawala sa atin yung mga DDS. Mga kababayan, umiiyak ang mga DDS ngayon. Dahil, bakit? Hindi daw talaga nawawala ang pag-asa nilang makauwi na si Digong. Kasi ganito po, mga kababayan. Ganito po ang nangyari. Si Harry Roque po ngayon galit na galit. Bakit? Kasi po, nung nakaraang araw, nag-post po ang website ng ICC na open sila sa mga saksi na gustong tumistigo na totoo na may war on drugs si Digong. Ngayon, mga kababayan, galit na galit ang mga DDS. Bakit? Lalong-lalo na si Harry Roque. Bakit? Biruin nyo daw, 10 buwan na si Digong nakakulong tapos wala pa palang testigo. Galit na galit yung mga DDS, mga kababayan. Biruin nyo ngayon pa lang daw maghanap ng testigo ang ICC kasi 10 buwan na si Digong sa kulungan, di ba? Tapos, ngayon tsaka pa maghanap ng testigo ang ICC laban kay Digong. Alam niyo, sa totoo lang ganito yan, mga kababayan. Ipapanood ko muna sa inyo yung video ni Harry Roque. Tapos, pag napanood nyo na, tsaka tayo mag-react. Ito po yun, mga kababayan. Ito papanood ko sa inyo. Nakakahiya ang ICC na 10 taon na, 10 buwan ng kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon, nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko, nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman pala hindi pa sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian pero pawalan nyo habang hindi pa kumpleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya tapos patuloy nyo ikukulong si Tatay Digong. Ito po ay napakalaking iskandalo. Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya laban kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya and yet ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan at ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC na nanawagan ngayon. Lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang ito, itong ICC na ito, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito. Kasama na yung mga defense councils. Pero hindi po sila interested sa katarungan. So yun ang sabi ni Harry Roque. Ngayon, mga kababayan, bakit daw kinulong si Digong ng 10 buwan? Iwala pa daw testigo. So anong ginawa ni Edgar Matubato doon? Hindi ba testigo yon, Roque? Hindi ba sapat na testigo si Edgar Matubato? Anong ginawa ni Arturo Las Cañas doon? Hindi ba testigo yon? Anong ginawa ni Asierto doon? Hindi ba testigo yon? Anong ginawa ni Garma doon? Hindi ba testigo yun? At ito, Harry Roque. Sabi ninyo, walang testigo. Hanapin ko lang. Walang testigo. Ito Mga biktima ni Digong sa war on drugs kasama si Attorney Conte. Diba? So ngayon, tanong ko lang, bakit nandyan yung mga abogado na yan kasama ang mga biktima ni Digong kung hindi walang testigo? Di ba?
Noong ni-reject ang interim release, meron pang isang nanay, yes, yes, pa-birthday sa anak ko, yes! Eh, sino ba yun? Bakit merong attorney Conte at Nery Colmenares at Pasko at sino pa? Attorney Colmenares, Conte, sino pa yung... Napakarami nilang abogado dyan. Ah? So, sino ang inaabogaduhan nila? Paano ko nasabi? Yan ang sigaw ngayon ng mga DDS. Biruin ninyo 10 buwan ni kinulong tapos walang testigo. Eh, sino si Garma? Robot? AI? Sino si Acerto? Sino si Las Cañas? Sino si Edgar Matubato? Sino si Magdalo Groups? Sino si Trillanes? Sino si Alejano? Kung walang testigo, bakit hindi manalo-nalo si Kaufman? So anong ginawa ni Kaufman kung walang testigo? Mga DDS, gusto ko lang sunugin at barahin yung katangahan ninyo. Naniniwala na lang kay Harry Roque. Kung walang testigo, bakit hindi nyo hintayin na si Kaufman magsalita na panalo na kami, makauwi na si Digong kasi walang testigo? Eh bakit si Harry Roque ang mag-react? Eh hindi naman siya abogado ni Digong. Di ba? Hoy, Fortunato Jose, wag mo kong sabihang shut up, putang ina mo, lumayas ka dito sa live ko. Ha? Lumayas ka dito. Animal ka. Ngayon nga lang kita nakikita, nagko-comment ka pa. Di ba? Kita mo yan? Mga kababayan, walang testigo. Pero 8,500 plus pages yung papel na binagsak kay Digong with 16 hours of audio and video footage. So ano yun? Walang testigo pero may ebidensya? Eh sino yung nagpasa ng ebidensya? Ngayon, simple lang naman yan. Wala palang testigo, bakit hindi nyo pinapalaya at bakit hindi makalabas? Di ba? Alam nyo, ganito yan. Ganito yan mga kababayan. Yung pag-open ng online portal ng ICC, pangdagdag lang yun. Kasi bakit? Ito kasing ICC mga kababayan, International Criminal Court. Kapag pumatay ka ng 10 mahigit, crimes against humanity na yun. Ang pinatay mo tao, hindi manok. Kahit pa 1,000 manok ang patayin mo, hindi ka makakasuhan ng crimes against humanity. Kasi manok yun eh. Hindi dapat manonity. Human ang pinatay mo, inamin ni Digong. Ako, pumatay. Yes, 6 or 7. Yes, totoo. Ako talaga pumatay. Tanong nyo dyan sa harap niya. Ayan mo si Bato. Miyembro ng squad yan. Oh. Sige nga. So yung mga pinatay ni Digong, asan yung pamilya nun? Imposible naman na yung pinatay niya, walang nanay yun, walang tatay, walang kapatid. Ano yun? Lahat ng mga pinatay ni Digong, solo anak? Anak sa liking kawayan? Ano yung biglang sumulpot na lang, nahulog, bulalakaw? Hinga. Ano yun? Yung mga pinatay ni Digong, tinalsik na tamod sa gilid ng CR, nabuo, naging tao, tapos pinatay niya, naging miyembro ng NBI, naging miyembro ng pulis, ng PIDEA, pinagtatadtad niya ng bala kasi nabisto ang negosyo ng mga kaibigan niyang drug lord. Diba? Pinutok sa pader, bumuo, nagkaroon ng buhay. Sige nga. Kung walang testigo sa loob ng 10 buwan,
So Harry Roque, anong ibig sabihin? Mas matalino ka pa kaysa sa mga abogado dun sa ICC? So ano akala mo sa mga abogado dun sa ICC? Walang utak? Mas mataas pa nga yung mga degree sa kanila kaysa sa'yo. Kinulong ng 10 buwan, walang testigo. Putang ina, Roque, saan ka nakakita ng korte ganun? Magpakulong ka na walang testigo. Kaya nga si attorney Yussi Claire Castro nagwawala eh. Bakit? Biruin mo, kinulong mo yung kliyente ko na walang waran. Sige nga. Kaya nga si Yussi Claire Castro nagwawala. Putang ina, ganyan. Bakit yung kinulong yung kliyente ko? Wala namang waran. Bakit yun dinala dito? Di ba? Gumaganon si Yussi. Yun may rason. Si Digong, may warrant yan. Binasahan pa ni Torrio, pinalo pa nga ni Hanilet ng cellphone yun noon ng pulis si Bukol eh. Tinulak pa nga ni Kitty, di ba? Anong sabi ni Kitty? Sabihin mo saan siya dalahin, tangina ka. Wag mong hawakan ng tatay ko. Wag mong hawakan. Kita ninyo? So ano yung mga binasa doon? Bungol ba ang kapatid ni Digong na babae nandoon? Bungol si Mijaldea? Bungol si Kitty? Bungol si Hanilet? Anong sabi ni Hanilet? Wala lagi warrant. Sabi ni Digong, naalagi warrant. Kaya nga inalok ni attorney ni General Torres si Hanilet. Sumama ka. Kaya ikaw ang asawa. Wala ako passport. Pero kakababa lang niya galing Hong Kong. Wala akong passport. Kaya sinong sumama? Si Mijaldea. Diba? Walang testigo. Pero may warrant. Paano nangyari nagkaroon ng warrant o walang testigo? Sino yung nag-file ng kaso kay Digong? Hindi ba testigo yun? Hindi ba witness yun? Nagbitbit siya ng kaso doon at napatunayan niya? Si Trillanes pa lang, yung complainant pa lang, testigo na yon. Diba? Yung complainant pa lang doon, yung kasama ni Trillanes, na mga pumunta doon, mga testigo na yun. Kasi bakit? Hindi man po pwede mag-file si Trillanes doon na siya lang mag-isa eh. Try nyo bumili ng lupa. Sige nga. Makabili ka ba ng lupa kung walang witness dalawa? Wala kang ID? Magkaroon ka ba ng deed of sale? Absolute of deed of sale? Declaration kung wala kang witness? Maipasurinder mo kaya si Digong kung walang witness? Ang sabi lang ng ICC, sa mga gusto pang tumistigo laban kay Digong, open kami. Naninigurado lang ang ICC. Kasi ang nasa isip nila, laging minamanipulate ng mga bobo at butang inang DDS na marami sila. Kasi ang lagi nilang naririnig, si Digong mabait, si Digong mabait, si Digong magaling, si Digong hindi masama, si Digong ay hindi po. Ganyan, hindi totoo ang ginawa ng ICC. Ngayon, paano kung may mga pumipirma doon na kami mismo saksi, ito yung ginawa, o ako, anak, pinsan ko, kaibigan ko, nanay ko. Doon malalaman ngayon ng ICC na hindi lahat ng Pilipino ay naniniwalang magaling si Digong at mabait. Kasi bakit? Kung ang mga Pilipino, lahat kampi kay Digong. Ilan ang Pilipino sa Pilipinas? 120 million plus. Lahat yan may mata. Lahat yan may ilong, may tainga, may bunganga, may damdamin. So ilan po ba ang DDS na pumunta sa dahig? Umabot ba ng 1 milyon? Sa mga testigo na gustong magpatunay na may war on drugs si Digong, hindi ka man makapunta ng dahig pero pwede kang mag-fill up sa online. Doon ngayon yan babasihan ng ICC. Putang ina, kunti lang pala tong DDS. Bakit tayo maniniwala dyan? Mas marami palang nag-fill up. Diba? 120 million tayo. Yung mga nagrally-rally dun sa dahig nung nandun si Sarah, hindi umabot sang milyon yun. Biruin nyo, 120 million. Yung mga nagrally sa dahig, hindi umabot ng 1 million. So, nasaan yung sabihin natin 1 million sila lahat. Saan yung 119? Sige nga.
So yung mga 190 na yan, bungol, walang nakita, walang nararamdaman. Paano yung binalita ng TV5, GMA, ABS-CBN, Rappler, CNN, Al Jazeera, Net 25, UNTV, PTV. So ano yung mga sinalvage noon? Ano yung mga tinumba noon? Kung ipakita ko ngayon dito, baka magulat kayo. So ano to? Hindi to patunay? Walang EJK? Walang patayan? Di milyones na kaway. Ito. Mga kababayan. Duterte, admin, war on drugs. Para makita ninyo. Duterte's war on drugs. Explained. I have 7 million countrymen who are slaves now at this modern day and age. They are slaves to a drug condition. Lagyan mo lang isang addict dyan sa pamilya. Tapos na yung pamilya na, it would be hell for them. That shabu use, constant use of shabu, 6 months to 1 year, shrinks the brain. If the brain is already shrunk, rehab is no longer. I would be glad to die for the Filipino. Ngayong gabi na ninyo ako patay. Kasi pag ako ang nanalo na kaupo, talagang papatayin ko kayo. So ano yung mga natumba? Si Mayor Duterte isang killer. Oh. Destroyer daw siya. Killer daw siya. Sino po ang destroyers of life? Drug lords, criminals, rapists, kidnappers. Yan ang destroyers of life. Ano pong ginagawa ni Mayor? Mayor Duterte destroys the destroyers of life. Bakit ka? Pagluto ng shabu, ipakain mo sa mga anak namin, but you destroy their lives forever. Sagutin mo. Patay ka. Ano, huwag mo na yung batas. Sagutin mo ako. Sagutin mo ako, putang ina mo, bakit walang drug lord na tumba? Sige nga. Sabi mo, ang droga nakakasira sa buhay? Paano hindi maubos, paano hindi madami ang addict? Kung ang mga drug lord protektado mo at malaki ang bigay sa'yo. Sige nga. Sagutin mo ako, putang ina ka, sabi niya. Kung ang droga ba hindi nakakasira ng buhay, nakakasira po yan. Kahit ikaw nga, nabaliw ka sa droga, mas malakas pa nga sa droga, ininom mo fentanyl. Di ba? O, ang tanong ngayon, ilang drug lords ang napatumba mo? Sige nga. Paano maubos ang droga? Paano malinis ang Pilipinas? Kung ang mga mismong drug lord hindi mo pinagtutumba, ang mga pinatay mo, yun lang nga bungal, bungi, may tattoo, payat. Di ba? Tapos sasabihin nyo walang testigo. So ano yung mga pamilya? Subukan yung pumunta ng Caloocan. Yan ang pinakamataas na statistic sa listahan na maraming natukhang. Pumunta kayo ng Tondo, pumunta kayo ng Cavite, Laguna, Parañaque, Manila, o Quezon City. Subukan nyo kung ilan yung mga natumba dyan nung panahon ni Digong 2016, 17, 18. Nung pagka-19, hindi na masyado kasi lockdown na yun eh. 17, 18, 19 or 17, 18. Yung 2 years na yan. Diba? Tanungin ko kayo. Ilan ang patay? Putang ina yung mga taong natatakot lumabas eh. Kasi bakit kapag naghubad ka, di ba? Mapagkamalang kang adik kahit hindi ka adik. Oo. Bukod doon sa war on drugs, nakakatakot pa in 2019 kasi bakit? Kunting sipon lang sabihin agad may COVID ka. Di ba? Yun din ang nasamid ka lang sa kakakain mo ng pulburon. Gumanon ka lang, ay may COVID ka. Pagkakitaan ka na naman, putang ina. Ang daming biktima. Biktima, sa tukhang, nakahubad lang, lumabas, patay. Nung
Pandemic, nasamid sa pulburon, nasamid sa suka, nakakain ng mangga, kumain ng palay na may tahop, umubo lang, may COVID ka. Putang ina. Wala sa kanila ang sangkot sa pagbulsa ng sako-sakong pera na 1 billion na iwan sa kwarto sa Malacanang na nakalagay sa 10 duffel bag, 100 million kada bag. Wala sa kanila ang pinagsamantalahan sa krisis ng pandemya. 'Di ba? Tatanungin mo pa yung taong bayan kung hindi ba nakakasira ang shabu sa utak. Nakakasira. Pero paano mo masugpo ang shabu kung ang mga drug lord ay kaibigan mo? Pag di ka kampi tumba, biruin mo. Si Maruhas, isasali pa sana sa drug watchlist. Maruhas, Drilon, si Laila de Lima, buti na lang medyo malakas-lakas, nakakulong lang. Si Jid Mabilog, kung umuwi, patay. Yung tatay ni Kerwin Espinosa, ayun, sumurrender, patay. Tapos sabihin, ang laban. Paano man laban? Nasa loob na ng kulungan, may baril daw. Sabi nga nung isang testigo na preso, paano po mang laban si Mayor? Ipinasok nila yan dun, pinagbabaril, tapos nilagyan ng baril yung kamay. Kasi ayaw ni Kerwin, idiin si Dilema. Binigyan ng sample ni Bato, pinatumba ang tatay niya na Mayor. Diba? Kita ninyo? Tapos, yung gamot, yung Sinovac ba yun? Yung ini-inject Pfizer, Sinovac. Tag 1,000 sa India, binili ng 3,500 sa Philippines. Putang inang yan, gaano ba kalaki ang pera ng India at Philippines? I-compare mo. 1,000 pesos lang ko bili ng India, pagdating sa Pilipinas 3,000 isang bayal. Sa India 1,000 isang box. 12 piraso ang laman ng bayal. Isang box 1,000 pesos. Pagdating sa Pilipinas, ang bili ni Digong 3,500 isang bayal. Kita nyo yan? Parmali. Paano nyo i-explain yung parmali? Kaya nga hindi COVID-19 ang tawag dyan eh. COVID-19. Di ba? COVID-19. Face shield nga eh. Magkano bili ni Digong sa PPE, face shield at face mask? Isang box ng face mask, 100,000. Tapos pagsuot mo putol. Yung face mask na kulay, ano ba yun? Sky blue. Tapos napakalambot ng tali kasi substandard. Pag tinali mong ganyan, napuputol. Tapos yung face shield. Na may silupin pa. Pag tinanggal mo nga, libre to. Galing sa DSWD, galing sa barangay. Putang ina, magkanong box nun? 100,000 yung face mask, 50 piraso laman. Yung face shield nyo, magkano yon? Isang piraso, 20,000 sa Parmali ni Michael Yang. Kaya nga nakabili si Michael Yang ng 3 mansyon sa Dubai. 3 years lang nakabili ng 3 mansyon sa Dubai. Putang ina, kakuntsaba ni Digong sa Parmali. Sige, tanong ko lang. Bakit nakabili ng 3 mansyon si Michael Yang sa Palm, Jeremiah sa Dubai? Sige nga. Gusto nyo malaman? Eto. Michael Yang. Mansyon sa Dubai. Baka magulat kayo dito ngayon. Naalala nyo pa ba, nung lahat tayo nagdurusa ng pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansion sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Cheers the tea. Evidence. Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later, or noong 2019. Ayan na. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020,
Itong Farmally, kahit wala pang 1,000,000 yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Farmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lim. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Ayan na. Imagine, napakaliit yung kapital tapos isang taon lang, may 8 billion ka na. Kapital mo 1 million. 8 billion ang balik. Oh, mga DDS, paano nyo explain yan? Paano nyo? Mag-research na naman kayo ngayon tapos i-manipulate nyo yung tao. Biruin mo, ultimo yung panundot sa ilong, bayad, isang stick, 100 pesos. Ibulak lang yun, nilagyan ng ting-ting. Putang inang yan. Tapos kung makasundot pa naman, tag 5 inches yung pasok hanggang utak mo yung panundot. Kaya imbis na wala kang sipon, magkakasipon ka bigla. Bakit? Nasundot yung ano mo, nasal. Yung nasal cavity mo na diretsong utak. Paghila, ganun, dugo. Oh, may virus ka, may COVID ka. Paano hindi na dugo, nasundot din dito hanggang utak? Sige nga. Putang inang yan. Oh, ngayon ninyo sabihin, nakakulong ng 10 buwan, walang testigo? Anong klaseng utak meron kayo? Sa bagay, pag DDS nga naman, kung hindi bobo, tanga. Diba, ayon sa pag-aaral, 10 sa mga DDS, 5 ang napag-alamang bobo at the rest na 5 ay tanga. Diba? So, walang takas. Walang sayang. Parang puno ng niyog. Lahat napapakinabangan. Ang DDS parang puno ng niyog yan. Bakit? Lahat sila merong kapansanan sa pag-iisip. So, yun lang po mga kababayan.